Sandro Marcos umiyak kay Paulo Duterte. At ito, actual footage or actual video po ng pagdiditine or paglalagyan ng mga kontraktor, kabilang na ito na sila Hernandez, Diskaya at Alcantara. Ito, may video tayo nakuha na kung saan ay yung kanilang mga yung kanilang actual po na pagpasok sa kanila sa kulungan sa Senado. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon na. So yun, grabe ho ngayon ang eto yung anak ni San versus San. Sandro Marcos at versus Congressman Pulong. Matindi-tinding sagutan ng mga nangyayari ho ngayon, ha. Kaso sino katapat ni BP Sara? Wala namang anak na babae si Marcos. Pwede na si Castro na lang. Si Castro na lang yung papasagutin ni BP Sara, no? Okay. So marami pa tayo dito mga video na ipapanood sa inyo. Pero dito muna tayo. Hoy, lumabas ka. Iyon. Yan, grabe. Sana all, no? Tignan nyo yung presyo, ha. Sabi ng Abante News, 500K ang presyo. Putay na, siguro kung halimbawa magkapera man ako. Ako kasi yung tao na mas pinipili ko yung mura na mapapakinabangan ko naman kaysa naman sobrang mahal. Tapos alam mo yun, parang kasi 500K, ang laking pera na yan. Isang isang motor ko na yan. No, motor na po yan ng halaga niyan. Kapresyo na ho yan ni Speed, Kapresyo na po to ng motor ko, inulugulugan ko pa. Grabe, no? Talagang hindi sila natatakot. Dito naman sa issue ng mga Diskaya, masasabi naman natin na hindi naman masama na bumili ka ng iyong gamit kung talagang mapera ka. Pero yung pera mo nga, napagsisuspechahan na ito ay kabilang sa mga nawawalang budget sa flood control. Kaya medyo talagang ito ay tinatawag nga ng mga netizen na makapal ang muka netong ni Corly Diskaya kasi nagsusuot pa daw siya ng mamahalin. Alam nyo, sa totoo lang, mas okay na itong ganito, diba? Kasi pansinin nyo, nung nasita ng taong bayan, etong mga congressman, diba? Na may mga mamahaling relo, katulad niyan ni Abante na may mga submarine Rolex, diba? Si Stella Kimbo na may mahaling Hermes bag at relo. So, nung pumutok yung issue, hindi na natin sila nakikita na na nagsusuot ng gano'n. Eto, mas okay naman to kahit papano kasi talagang pinapanindigan niya. Oo. Hindi siya nakikipagplastikan, di ba? Siyempre, sasabihin naman, kontraktor naman ako pinaghirapan ko naman yun. Di ba, sabi nga ni Curly Diskaya, hindi ko siya kinakampihan, pero mas po ito, mas okay ito kaysa doon sa mga congressman. Magkano lang naman ang sahod ng congressman? 250K. O sabihin na nating 300K. Ano bang trabaho pa ni Benny Abante, 'di ba? Isang pastor. So hindi naman trabaho 'yun, 'di ba? Oo, so parang doon dito, eto wala naman tong masyadong big deal. Yung nga lang, syempre alam mo na maugali ng mga Pilipino. Pero dapat tumutok pa rin tayo sa mga inilalahad ni Curly Diskaya. So dito, usapang bag ako, di ako bibili ng ganito. Bumili siguro ako ng bag na pinakamahal. Alam nyo sa gamit ko ngayon, ang pinakamahal sa gamit ko, yung sapatos ko na Chanel. Second hand pa yon. Di ba? Second hand pa po yun. Binili ko yung kay hindi pala, binigay pala yun Bay. Nabisto. Yun lang. Ay, hindi pala Chanel. Coach pala yun na sapatos. Siyempre, kapag may SMN ay gusto mong maging kahit papano, di ba?
Lalo sa panahon ngayon alam mo naman si Jay Guevara, di ba? Minsan nakakaharap yung mga bigating tipsong. Hindi, kailangan din natin maging formal. So, at medyo may pagka-class din naman yung pormahan. Kaya tayo na, yun ang pinakamahal ko yun lang pinakamahal kong gamit. Kasi kahit relo, wala akong relo eh. Rolex, tsaka hindi rin ako nagre-relo. Ngayon, kung may magregalo ng relo dyan, at ibibigay siya, masusutin ko syempre Rolex yun ako. Magkano isa nun? Diba? Sususutin niya. Pero ako talaga, hindi talaga ako mahilig sa relo. Hindi ako mahilig sa mga abubot sa katawan ko, sing-sing, hikaw, ayoko ng mga ganyan. Pero kung usapang 500k, alam mo itong 500k, ipunin ko na lang to, pang pagawa ko na lang to ng bahay. Para hindi na ako mangupahan. Diba? Grabe yung 500k. Iba talaga pag may pera ka, no? Talagang talagang kakaiba. Talagang masasabi mo na iba ka. Iba ka sa lahat ng aking nakilala, putang ina ka. Pero ako hindi mo papasot yan, ang sakit sa mata niya, lalo sa hirap ng panahon ngayon. Lalo sa hirap ng panahon ngayon at delikado ng panahon ngayon, magsusuot ka ng ganyan. Putang ina. Puro tara ka, punta ka dito sa amin. Magsuot ka ng ganyan. Paglabas mo, wala na yan. Grabe na. Pero yun nga, nagalit nga dito yung taong bayan kasi parang ang kapal daw ng mukha ni Curly Discaya kasi nga, nagsusuot pa siya ng mga ganitong mamahaling kagamitan. So, gusto niya yan eh. Total, sabi niya, inamin ko na rin naman, di panindigan ko na. Kaysa naman sa ibang mga politiko nung nasita na mamahalin ng relo at bag nila, hindi na nila ginagamit. Hindi na nila ipinapakita ngayon, di ba? Yun, mas malala yun kaysa dito. Speaking of Discaya, so may video tayo na nakita na, yung natawag na real footage ng wait lang guys, ano lang natin kasi syempre edit lang natin. Ayan, so ito po ay real footage from UNTV na kung paano pagpasok sa Senate CITES, tama ba? Senate sites pala. CITES sa puta. Mali pa rin natin yung basa ko in contempt, detain ex-DPWH official Curly Discaya for lying. Ito po, panoorin natin. Wala tong hindi ko alam kung bakit wala tong sounds. Baka daw may mahagip na usapan. Ayun, kaya siguro tinanggalan ng sounds. Pero dito kitang-kita natin na ipinasok na nga sila sa detain. So nandyan na rin etong si Brick, si Boy Turo. Ayan na si Curly Discaya kasi na na side and contempt. Dito rin si Alcantara. So, sana all, naka-aircon pa kayo, naka-wifi ganda ng higaan nyo Samantalang pag mahirap na tao, di ba sa bagay, sa Senado naman to na contempt Dapat sa rekta sa kulungan na Sarap buhay yun. Diba? Uy, huwag ka na sumunod dito. Sabi niya, para ka naman tanga, Frey, na ako, na contempt na ako, sinundan mo pa ako, Frey. Yan. So, yan yung kanilang kanilang detainee, kanilang pansamantalang tulugan. Kaya naman pala hindi nakakatakot din pala ma-cite in contempt sa Senado. Sarap naman pala ng higa, baka Euratex pa nga yun. Baka Euratex pa nga dyan So, eto naman sino tong lalaki na to? Hindi ko kilala to Wala kasing boses Ewan ko ba't tinanggalan nila to ng boses? Baka may nahagip na salitaan dito. Hindi natin alam. Ito ata yung ex-DPWH official So, yan na rin. Pinasok na rin siya. Ayan, doon pala. Magkasama pa. Dapat pinagsama nyo si Bricks, si Hernandez. Ayan, si Hernandez. Hindi yan. Uy, tumabi ka nga dyan. Buisit ka. Nakaharang yung mukha mo dyan. Dapat pinagsama nyo si Hernandez saka si Alcantara para magsuntukan sila dyan.
Oo, para malaman kung sino talaga yung sasabi ng totoo. O yan, ma-happy pa nga dyan si si Hernandez o, kakaway pa yan. Uy, smile! Smile! Uy, grabe, sabi mo talagang hi. Sarap buhay ko dito. Wala naman palang kahirap-hirap yung nila. Wala din naman kahit naman pala ma-cite in contempt ka, no? Pero mo para ka lang nag-outing, nag-swimming, tapos doon ka natulog. Diba? Yan hindi ko alam kung ilang buwan sila dyan. Ilang buwan ba ma-contempt? Yun hayop pa. Naka-Uniqlo pa si Hernandez. Uniqlo ba yun? Nasa karton, iba talaga pag mayaman no? Kapag nakulong ang mahirap, okay lang Pag nakulong ang mayaman, Uniqlo. Ulit na yan. Sana all Uniqlo ba? Parang Uniqlo yung yung tatak So, yun, tinago. Ayan na, ganyan lang pala yung kulungan nila dyan. May singawan naman pala. Makakahinga naman. Makakahinga naman pala. May singawan maganda sana pinagsama si ka-Alcantara at si Hernandez para kita natin yung suntukan nilang dalawa. So, nandito naman sino to? Si Diskaya. Si Diskaya naman yung tawag dito. Tsaka si Alcantara. Nakapasok na kanina si Alcantara. Ba't dito parang nakalabas na naman siya. Parang gulo ng video. Ito na, papasok na si Alcantara sa detain ng Senado. Yun nga yung bag nga. Oo nga. Hindi nga fake news yung bag. Sana, ang dami sigurong pera nito ni Diskaya, no? Ang dami, hindi malamang sa malamang. Hindi naman mag-uubusto ng pera lang sa kotse. Siyempre, pang nila, di ba? Pang ipon or future. Malamang sa malamang, ngayon, bilyonary pa rin ito Pabalato naman, 1 billion lang. Sir Diskaya, bago ka sana makulong, bigyan mo na 1 billion. Kahit lang, 1 milyon pang pagawa ko ng bahay. Okay na ako dun. Uy, baka mamaya nagpipicture take. Ang masama dito, picture taking lang dyan, ha? Tapos di naman pala totoo na ikukulong. Wag ganon wag ganon. Tingnan mo, kinulong na, pinagalitan pa nung gwardiya. Ang sama ng ugali mo, sir. Hindi na, tignan mo yung tsura ni Curly Diskaya, hindi na mapinta, kinulong na nga, pinagalitan mo pa. Sabi nung diyan ka lang ha. Kapag dudumi ka, tawagin mo lang ako. Buisit. Dudumi ka, tawagin mo lang ako. 1 billion per CR. 1 million la per CR, Diskaya. Ako maghuhugas ng puwit mo. Sabi ng gwardiya. 1 million. Ikaw ba naman bilyonaryo, di ba? Mag-uusap muna kami. Uy, ba't hindi na to? Ba't parang to? Hindi naman kulungan to Tingin. Legislative. Hindi naman yan Hindi naman detain yan Bakit nandiyan? May kakausap? May kakausap sa kanya? Ganun ba? Kaya hindi naman kulungan yung sinabi yan okay. Pag bilyonaryo, sa legislative page ka. Hindi ka sa detain. Okay. May TV pa. May aircon ba dyan? May aircon pala Sarap buhay, no? Ito yung pinagkaiba ng mga bilyonaryong na mga mayayaman na nakukulong or kinokontempt sa mahihirap na kinukulong. Hindi pa naman to actual na kulungan. Pero mas maganda kung nasa kulungan sila yan lang yung may sound. Yung yung lang, yung dulo lang, anak ng teteng. Ito. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Ano ba to? Mobilizations dito sa 21. Ito pala yung interview kay Kangkong. Pakinggan natin. At meron pang beyond that yung mga nakaplano. Very concerned yung presidente. Sabi nga ng presidente, kung hindi siya presidente, sasama siya sa mga kilos protesta na yan. Pero isang target ng mga
Anong sabi ni Panochi? Pakinggan natin. Nakaplano. Very concerned yung presidente. Sabi nga ng presidente, kung hindi siya presidente, sasama siya sa mga kilos protesta na yan. Oh, very concerned daw ang presidente. Kung hindi daw siya presidente, sasama daw siya sa mga kilos protesta. Paano niya poprotestahin? Ano yun? Poprotestahin niya yung sarili niya? Tanga ka ba? Naging panot ka na sa larangan ng politics issue, ganyan pa yung komentaryo mo, analysis mo. Pasimuno nga nito si Marcos Jr. Ano yung kakalabanin niya sarili niya? Ano siya, si Two-Face? May dalawang pagkatao, ganun ba? Anak ng timang tong taong to. Pero isang target ng mga kilos protesta ay hindi lang isa o dalawang tao. Isa o dalawang politiko. Maraming mga pangalan yung lumalabas. Ang tanong, ito ba mga lumalabas na pangalan na ito ay mananatili na nasa liderato ng Senado at saka ng Kongreso? So wala bang symbolic na leave or kung man lamang para maibsan yung galit ng mga mamamayan? No. Well, yan nga yung ginawa, no, ni former Nabuta na si Kangkong. Eto, pasok Kangkong! Speaker Martin Romualdez, no, kaya nga siya nag-resign sa kanyang posisyon bilang speaker, no. Okay. Dahil gusto rin niya na mapagbigyan yung dahil alam naman natin, matindi ang banat sa institusyon ng Kongreso, matindi ang banat sa ating pamahalaan, no. Okay. So isa rin yan sa dahilan kung bakit siya nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang speaker. Para at least mapagbigyan din siya na ipagtanggol din yung kanyang sarili at harapin yung mga akusasyon na laban sa kanya, no. So isa yan sa mga nakikita natin na na pagtanggap, no, ng responsibilidad sa mga nangyayari, lalo na sa mga batikos na nangyayari ngayon sa ating institusyon. Pero sir, I wonder din kasi if you think that is enough for the public, kasi yes, you take out the speaker and possibly go after Zaldico possibly, parang two people, and is that as far as we would go? Right now, si Congressman Zaldico right now is not part of the of the leadership of the House, no. Wala siyang hinahawakang posisyon ngayon sa mababang kapulungan. He's not part of the leadership. He's not even holding any chairmanship or any position in the House right now, no. At saka nagsalita na rin naman ang ating majority floor leader. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya membro dyan, hindi na siya mananagot, tanga. Siyempre kakabitiw lang. Pero nung siya pa ang may hawak ng posisyon, diyan nagsimula yung kuratong baliling. Kaya ano yung gusto mong palabasing Congressman Kung Hun? Parang porket wala na doon, parang hindi na mananagot, ganun ba? Katarantaduan. Kahapon at sinabi rin niya na kailangan harapin ni Congressman Zaldico yung mga akusasyon laban sa kanya. Kailangan sumagot siya sa kung ano yung mga ibinabato sa kanya at kailangan magpaliwanag din sa kung ano yung nangyayari doon sa budget ng 2025. Naku, mukhang tungin na sinabi ni Martin Romualdez yun. Naku, inuutusan na pala. Ano to, nag-aaway na si Martin Romualdez tsaka si Zaldico? Katarantaduan. Sana totoo yung sinasabi mo kung una. Na sinabi ni Zaldico na harapin ni Zaldico, sinabi ni Zaldico to. Sinabi ni Martin Romualdez na harapin ni Zaldico yung mga paratang sa kanya. Unang-una, papit lang ni Romualdez etong si Zaldico. Siya yung House Speaker. 'Di ba? Hindi lang dapat si Zaldico managot dito, pati rin siya. Sana mukhang nakakaamoy tayo ng di maganda dito Oo mukhang ang gagawin, ilalaglag si Zaldico para
absuelto si Martin Romualdez. Naku po, nagkakalaglaga na mga putang ina. Oo. Nagkakalaglaga na mga hinayupak. Oo, iba ha. O, sige, tuloy pa natin. Is everyone correct in assuming that siya lang makakasagot ng mga questions around the budget, Congressman? Because for us outsiders, the reason we're homing in on him was because he was appropriations chair. But there was also a vice chair at that time. There was also minority and majority bloc leaders, right? So tama ba yung assumption ng mga tao that only Zaldico can answer a lot of these budget questions? Hindi lang si Zaldico. Silang dalawa ni Martin Romualdez lang ang makakasagot niyan. Hindi lang si Zaldico. Ako na nagsasabi sa inyo. Well, syempre, talagang ang responsibility sa pagbabalangkas din ng budget ng nakaraan is malaki ang kinalaman din ni Representative Zaldico dahil again siya nga yung chairman ng Appropriations Committee. Kung meron man makapagpapaliwanag kung ano yung nangyari sa budget is siya talaga yung talagang makakapagpaliwanag dito. Although katulad nga ng sinabi po ninyo, meron tayong mga vice chairman, meron tayong leadership ng House ng nakaraan, no? Pero the person who has the authority to answer for the budget of 2025 is the chairman of the Appropriations Committee. Even if he doesn't cooperate, wala bang paper trail yan? There is no minutes to the small committee meeting. We've been told there isn't, but in any kind of paperwork around that, there's nothing. Wala kasi ako sa small committee, so hindi ko masasagot yan. So I'm not a member of the BICAM. I'm not a member of the small committee. So hindi natin nalaman. Tsaka ito. Magka-riltukan tayo ngayon. Matagal na palang alam ni Marcos Jr. na may nangyayaring katarantaduhan sa flood control. Pero ang ginawa niya nga, di ba, may mga sinabi pa siya na nandyan daw yung flood control, na overwhelm lang. Tapos tong issue kay Zaldico is matagal nang alam ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinakamalaking katanungan, bakit? Bakit pinali si Zaldico? Pinapunta na ibang bansa, hindi katwiran nyo na magpapa-hospital ako sa ibang bansa. Tangina, ano ka ba? May tumor sa utak? May cancer ka ba? Na para sa ibang bansa ka pa magpatingin? O baka cancer sa baka meron kang cancer sa kamay na nangangati kapag maraming perang nakikita, ganun ba? Nakanteteng. Yung isa sa mga doon ganun naman pala. Bakit yung pinalis? Bakit pinalis? Ba't hinayaan yung makalis? Si Zaldico pa ibang bansa. Paano kapag hindi na yan bumalik? Tapos sasabihin ni Martin Romualdez na dapat niyang harapin ng mga paratang sa kanya. Aba, hindi lang ako eh. Kung ako kay Zaldico, aba, hindi lang ako dapat. Pati rin ikaw. Tauhan mo lang ako eh. Diba? Tauhan mo lang ako eh. Ba't ako lang? Ngayon baka nagkakalaglagan na talaga. Alaman kung paano din nila kung ano nangyari sa small committee na yun, no? So, I guess, mas maganda sagutin nila yung mga akusasyon na ibinabato sa kanila. Kaya... O yan sabi mo yan, kangkong ha? Oo, dapat sagutin. Tapos mamaya, magagait kayo sa amin, binabanata namin sila. Eh sa totosin, kaming mga vlogger, pinupush lang namin si Zaldico at Martin Romualdez na ipaglaban ng sarili nila. Dahil karapatan naman nila yun. Diba? Di totoo naman pera biro, diba? Eh, dapat ka mag-thank you kayo sa amin, tapos galit na galit kayo sa amin. Ngayon ang sinabi ng ating majority floor leader, Representative Zaldico has to answer all the allegations, all the questions regarding sa 2025 budget.
Sir, Congressman, wala bang coercive power in any way ang House dyan? Kasi meron naman kayong nasa sanction nyo yung mga membro nyo, di ba? O yan. Ganyan prolonged absence na yan eh. Ano bang klaseng medical problem yan na simula July, end of July, wala. July, August, two and a half months na actually. Wala bang sanction dyan na pwedeng i-impose and to compel him to come back? Well, hindi ang House eh. Hindi ko masasagot 'yan kung sa sarili ko lang, no. Hindi ko kayang sagutin. Wala kayong kwenta. Tangina, ginawa yung chairman ng appropriation, tama ba? Appropriation ba? Basta yun na yun. Malaking party yun. Kung pagkakalam ko, yung katungkulan dati ni Saldico sa Congress is dyan dumadaan yung mga budget. Chairman, parang siya yung pinakahuling ding pumipirma. So, hindi nyo ba naisip na kaya siya umalis ng ibang bansa? O kaya siya umuo dahil baka mamaya may tinatakbuhan siyang anomalya or kaso dito sa Pilipinas? Hindi nyo man lang naisip yun? At hindi nyo man lang, bakit kaagad-agad yung pinayagan porket congressman, ganun-ganun na lang? Parang katarantaduhan yun, di ba? Yung lalis nga ni Mayor Vico Soto ni Mayor Baste, naging big deal sa inyo, tapos pag-alis ni Saldico, okay lang? Ano kang teteng? Kasi alam naman natin, the House leadership, may sariling we decide, agenda. Kung ano yung ng gusto ng mga miyembro, we have kailangan din so ibig sabihin gusto ng mga miyembro na umalis si Saldico. Para hindi sila madawit, ganun ba? Aray. Tuntog ako, ayot din. Ganun pala, gusto pala ng yun. Gusto pala ng kapwa congressman ni Saldico, ng mga congressman, mga representative dyan sa House of Representatives, umalis si Saldico. So, sabi ni Kangkong, pakinggan nyo. Kailangan din kumuha tayo ng guidance sa mga members. At kailangan pag-usapan din. So, tignan natin ang mangyayari next week. Kasi kaupo pa lang ng bagong speaker natin, Speaker Bogie D. So, we will wait for the actions that he will take. Pero sir, as far as you know, wala bang coercive power ang House over its members? Kasi we were talking last night to Congresswoman Garin. Sabi niya, they've invited or they're going to invite Zaldico back. Hanggang doon na lang ba sa invitation po? Hindi, Ed Lingaw, ang lakas ng Congress para lang sa mga vlogger. Pero kapag kapwa nila congressman, wala, baluktot yung lakas nila. Sa Bisaya duwag duwag ang kanilang lakas. Naduduwag kapag congressman na yung gusto nila ipatawag, wala. Pero pag mga vlogger patawag ng Congress, ang lakas-lakas niyan. Oo, pag di pa sinunod, contempt. We will try to invite him, no? Ba't mo try pa ulit-ulit na nga sinasabi na si Saldico ang tinuturo sa mga maanomalyang flood control? Bakit nyo ilang itatry? Investigation na naman? Ipapatawag mo lang, kailangan pa ng investigation? Nakananteting ka. Bakit try? Ako lang pangunahan yung decision ng buong Kamara regarding dyan. Kasi nga, katulad nga ng sinasabi ko po sa inyo, at hindi kayang desisyonan lang yan ng isang tao, no? Kailangan collective decision dyan, kailangan pag-usapan. So malinaw nga talaga na kagustuhan ng iba pang mga congressman na lumaya si Saldico. Okay. Din yan, katulad nga ng natin, miyembro din kasi siya ng Kamara. So binibigyan pa rin natin ng ng paggalang, no? Yung karapatan ng wow, sana may paggalang, pero sa amin wala kayong galang. So we will wait for the action of the leadership. Pag-uusapan naman yan, and I'm sure, no, na the House will take actions kasi
tulad nga ng sinabi kahapon, no, na kailangan din harapin niya, sagutin niya, at ipaliwanag niya kung ano yung nangyari dun sa 2025 budget. Yan ha. So ang linaw nun ha. Oo, pinapatawag or sinabihan ni Romualdez etong si Congressman Saldico na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Okay. sobrang dala na tayo sa mga ganyang palabas, parang ano na no? Parang okay. Parang alam mo yun, parang di ka makapaniwala, parang lahat na lang nasasabi nila hindi mo papaniwalaan. Okay. Sige, sabi niyo yan eto. May bagong birada si Vice President Sara Duterte sa pagpapalit ng liderato sa Kamara. Sabi ng PISE sa isang press con, nagpalit ng lider ang Kamara para lang masabing inaaksyon na nila ang galit ng taong bayan. Pero ang grupo pa rin daw na dating Speaker Martin Romualdez at Majority Leader Sandro Marcos ang totoong namumuno sa Kamara. Bagamat wala raw siyang komento sa pagdating ni Romualdez, may mensahe naman siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa, yun. Basta na lang mag-resign. O diba? Tama yung sinasabi ko. Bakit kung talagang gustong malaman at imbestigahan, masolusyonan, matapos na yung issue sa flood control, bakit pinapayagan ni Marcos Jr. na makaalis itong mga congressman na to, lalong-lalo na si Saldico? Yun lang. To evade accountability. At sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget, because this is all about, number one, the presidential elections of 2028. Sagot naman ng Malacanang, dapat alam ng bise na hindi ang Pangulo ang may hawak ng pagbiyahe ng mga mababatas. Sino? Sino may hawak? DILG? Dahil may separation of powers. Wala rin naman daw whole departure order mula sa korte. Hirit pa ni Palace Press Officer Claire Castro. Si VP Sara nga raw, hinahayaang makapagbiyahe kahit may Gago! Boplak ka talaga! Punta na naman kay VP Sara. Bakit? Punta na. Bobo ka talaga. Bakit na si VP Sara pinapayagan na makaalis? Gago ka pala bakit? Kadawit mo si VP Sara sa issue ng flood control? O diba si Marcos mismo nagsabi na iimbestigahan niya ang mga flood control, ang issue sa flood control. Diba? So kasama ba si VP Sara doon sa flood control na yon? Hindi, diba? Si Saldico kasama. Diba? So dapat hindi yung policing kasi involved siya doon. Sunwest Corporation nga, diba? Napunta na naman kay Duterte. Ito talaga ito. Hindi alam mo kung ito lang magiging nanay ko, si Auntie Claire. Nakakahiya, promise. Hindi, sa totoo lang, nakakahiya, sobra. Kasi ang bobo mo. Hindi, Yusik Claire sorry alam ko naman na trabaho lang yan. Pero minsan, bawas-bawasan mo kasi sabi nga nila, pre maging bobo, pre maging tanga. Pero huwag mo naman araw-arawin. Huwag naman. Minsan sa isang linggo mag-jeta ka. Siguro sa isang linggo, siguro kalahating araw maging bobo ka, pwede na yun. Pero yung parang i-maintain mo na, parang parang gamot mo sa rayuma mo, putangin ang hirap nun. Putangin ang hirap dun, araw-araw ka tanga. Ay, ang sakit siguro sa ulo, no? Ito na. Ito na yung sundukan ni Sandro Marcos tsaka ni Congressman Pulong Duterte. Ito na. Dito umiyak. Umiyak si Charis Pempenghu. Panoorin natin. Hindi pa tapos ang sagutan sa pagitan ng dati at kasalukuyang presidential sons. May bagong hirit si Davao City Congressman Pulong Duterte laban kay House Majority Leader Sandro Marcos. Kaugnay pa rin sa flood control scandal at shake-up sa Kamara. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Okay, pasok!
Muling bumanat si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte laban kay House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ni Pulong na kung hindi lang daw bulag at bingi si Sandro sa sigaw ng taong bayan, malalaman niyang sinagot na raw ng DPWH Region 11 ang issue patungkol sa infrastructure project sa Davao City. Boom! Sapol! Sapang! Sapul sa bank si Charis Pimping ko. Sapul! Oo, tuloy pa. Na nagkakahalagang 49.8 billion pesos. Giit ni Pulong, properly accounted for ang lahat ng proyekto sa 1st District ng Davao City. Boom! Another sapul! At sana raw ay kaya ring maging kasing transparent ni Sandro. Uy! Sakit nun! Ang sakit nun, basag na naman. Okay, tuloy. Nanindigan din si Pulong na walang ghost project sa kanyang distrito. Una nang Utang ina, no? Sabi ni Pulong, walang ghost project dito. Di ako naghahanap, pero ang taong bayan, hinahanapan kayo ng resibo. Wala na, tapos na laban. Wala na. Talo na si Charis. Talo na si Charis. Alam mo, Charis, mag-ibalakas naman kitaan sa pagiging singer eh. Alam mo, mas maganda siguro kung bumalik ka sa pagiging singer. Yan, maging babae ka ulit. Talikuran mo yung pagiging boyish mo. Hindi naman mapapalitan ng hakdog yung tilapia mo, no? Siguro mas maganda kung bumalik ka na lang sa pagiging singer. Medyo sikat ka pa naman ngayon kaysa naman maging congressman ka tapos iyaking ka. Oo, ang masama kasi dito, bubuelta ka tapos yung buelta sa'yo hindi mo kayang tanggapin. O biruin mo, wala palang ghost project sa Davao. Ang tanong sa Ilocos Sur, meron gaya. Di tsaka ito, ang kinaganda sa Davao City, mismong tao ang nagbablog, ang naglalabas. Taong bayan mismo sa Davao, ang naglalabas ng mga resibo na, okay flood control namin dito at kahit po kami, kahit po kaming mga Banateros brothers, may mga video po kami na binlog po namin ng mga, yung sinasabi nilang pinaglaanan ng 51 billion ni Pulong Duterte at obvious at kitang-kita kung gaano kaganda ang Davao. At talagang masasabi mo na masasatisfy ka na inilaan talaga yung pera doon. Talagang kitang-kita. Ang tanong, ito yung pinakamasakit dito na sumampal sa banks ni Charis Pimpenko Marcos. Na taong bayan nang hinahanapan kayo ng resibo. Anak ng teting, puro kadaldal, Sandro, hanggang ngayon wala kang resibong may pakita. Diba? Yung masakit dun. Kaya sabi ko sa'yo, Charis, mag-singer ka na lang ulit. Una nang naiulat na 51 billion pesos ang nilaana para sa infrastructure projects sa distrito ni Pulong mula 2020 hanggang 2022 noong administrasyon ng kanyang amang si FPRRD. Kaya hiniritan siya ni Sandro na nagsabing busy pa raw si Pulong sa paghahanap sa pondo. Sagot din ito ni Sandro sa banat ni Pulong na cover up lang daw ang pagtatalaga kay Isabela 6th District Representative Bogie D bilang bagong House Speaker. At ang pumili umano kay D, walang iba kundi ang presidential son. Maka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative. Kung lagi-style ni Pulong Duterte yun, di style mo rin. Presidential son ka rin, di ba? Putangin na nga, mas masahol sa inyo, biro mo, tito mo pa. Sige, sabihin na natin. Halimbawa, Sandro Marcos na totoo, yung 51 billion. What if na lang sa 500 billion naging kinurakot ng tito mo? Di ba? Parang confidential fund na lang yan. Magkano confidential fund ni Vice President Sara Duterte na paulit-ulit niyong binubulat-lat? 125 million. Yung confidential fund ng tatay mo na 4.5 billion, ba't hindi niyo mabulat-lat? Aber? Alam mo, Sandro Marcos, yung mga ganyang banat mo, mas okay na siguro manahimik. Yan, totoo kasi,
Unang-una, kahit siguro grade 1, kaya kang rebatan na masasaktan ka. Tsaka yung, siguro sa ano nila, sa panahon nila, kaya ginagawa nila yan. Ang inang rebat yan. Bakla ka ba? Diba? Mas maganda kung manahimik ka na lang. Napapahiya ka lang tuloy kasi lalo. Hindi, naawa din naman ako dito kay Sandro. Siyempre, naiipit din sa kaunghangan. Sabi, ayoko na nga ng ganun. Nadadaway si Sandro Marcos sa kabubuan ng tatay niya. Biruin mo, yung pinsan mismo ng tatay niya, tsuhin niya mismo. 'Di ba? Ang nasa likod ng flood control issue. Yun nga, hindi mo masagot-sagot Tapos nandun ka na sa 51 billion ni Pulong. Samantalang kitang-kita naman sa Davao na kung saan inilaan yung 51 billion na yun. Yung 500 billion nga 500 ha? 500 billion. Nasa 1% lamang yun. Yung 51 billion ni Pulong. Hindi mo masita-sita. 'Di ba? Tapos yung 51 billion parang big deal sa inyo. Samantalang inilaan naman, kitang-kita naman. Ha? Kayo nga wala nga kayong maipakita na malinis kayo. Ni ultimo nga ang hair follicle test ng tatay nyo, hindi mo maipagawa. Diba? Lang, simple lang, Charis. Kung gusto mo, mag-concert na lang tayo. Bumili ako ng bagong speaker tsaka tigte 30,000 na mic dito. Maganda yung dating ng boses mo nun. Babae, gusto mo mag-gin tayo tapos magkantanan tayo sa bahay. Para matapos yung problema mo. With all the party leaders, pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Ang tugon naman ni Kawawa itong batang to. Tignan mo, yung basag di siya agad. Pulong, hindi na raw siya madalas dumalo sa mga sesyon dahil hindi niya na raw maatim ang graft and corruption sa loob ng Kamara. Mas mainam rin daw kung itutuon na lang ni Sandro ang oras niya sa pag-a-account ng trilyones na ninakaw at ikinartel umano ng kanyang tiyuhin na si dating It's so high! Utang ino, sakit dito guys. Biruin mo sabi ko sa'yo, Sandro Marcos, manahimik ka na lang. Tingnan mo yung balik sa'yo, ang sakit. Abot hanggang matris mo. May matris si Sandro. House Speaker Romualdez at malapit na kaibigang si Ako Bicol. Tito mo, involved sa trilyones. Biruin mo 51 billion lang yung isinumbat mo, trillion yung ibinalik sa'yo. Wala pang pahayag si Sandro sa mga bagong banat ni Pulong na manahimik ka na. Para sa agenda. Wag na Sandro, manahimik ka na ha, wag ka nang sumagot. Basag ka na naman pag sumagot ka. Ay, lako po, Sandro. Ay, nako, Sandro. Hanggang kailan ka ba ganyan, no? Yung hirap dyan Alam nyo, sa totoo lang, hindi tayo magiging bias. Okay naman sana nasitahin mo kung yan ang paniniwala mo na ginawa ni Congressman Pulong Duterte na kinarakot niya yung 51 billion. So, paniniwala mo yan. Pero ang pinaka, kasi dito, ang pinaka tinatawag na nakakatawa. Yung ang nakakatawa kasi dito, ang laki, trilyon ang kinakaharap na issue ng tito at tatay mo. 1% lang yan na issue na kinakaharap ng tatay mo dito sa Pilipinas. Ang dami pang iba dyan, hair follicle test, PhilHealth, GSIS, SSS, Maharlika funds. Diba? Ang dami. So, etong trilyones na issue sa flood control lang inakaharap ng tito mo at dawit na rin yung tatay mo kasi presidente tatay mo. Hindi nyo may paliwanag na maayos. Na yun nga yung gusto ng taong bayan. Samantalang yung sinisitan yung 51 billion na binulsa, sabi nyo na binulsa ni Pangulong ni Paulo Duterte, ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong, nakikita mismo na inilaan talaga yung pera doon sa Davao at kitang-kita naman yung ganda, di ba?
Yung flood control, pwede mong daanan ng dump truck. Yung flood control nyo, kaya bang daanan ng drum truck? Yung flood control nyo, kaya masarap bang tambayan? Wala bang mga lumot? Ganun. Hindi ka ba natatakot na baka mamaya pag isang alon lang, wasak agad? Kasi ito yung mga flood control sa Davao, lalo na dyan sa Davao City, na pinaglaanan ng 51 billion, anak ng teteng, sobrang tibay. Alam nyo kung bakit? Dagat yun. Yung impact ng yung hampas ng alon. So doon pa lang, masasabi mong matibay yung flood control kasi iba yung ilog, no? Iba yung ragasan ng ilog sa araw-araw na ragasan ng alon ng dagat. Mas talaga, kaya masasabi mong matibay talaga. Ngayon, mas lamang dito si Congressman Pulong kasi may pinapakita siyang resibo. At ang masama pa dito, hindi lang si Kong Pulong ang nagpapakita ng resibo, kundi buong mga Davaoenyo ay pinapakita nila. Siguro, Congressman Sandro, bulag ka kung hindi mo nakikita yun. Yun lang kadali. Diba? So, yun. Tama yung sinabi ni Kong Pulong yung tito mo nga, hindi mo nga masita-sit. Trilyonis ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Tinuturo pa ng ibang mga kontraktor. Tapos hindi mo masita. Ngayon na kaya mas okay na yan, Congressman Sandro. Shut up your fucking mouth. Kasi pag hindi mo siya narado yan at babalikan ka ni Pulong, iyak ka na naman. Ako na naawa siya, tingnan mo yung eyebag mo, mas malala sa eyebag ko. Alam mo, yaman-yaman nyo, problemado kayo. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa sagutan ni Sandro Marcos at doon sa interview ng isa sa mga bataan ni Martin Romualdez na si pangalan nun, yung apelido na lang, si Kangkong. Ano pong may kukomento nyo doon, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, pakisama na rin po ang mga kasamahan ko, mga kapatid ko sa Banateros Brothers. Yan, paring RJ, Master Judea, Coach Oli, Boss Dada. Sama pa ba natin si Banat Bay? And Banat Bay. At syempre maraming salamat din po sa walang humpay nyo na suporta sa amin ng Banateros Brothers and SMNI at sa patuloy nyong pagmamahal at pagsuporta kay Pastor Apollo Sique Baloy. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Performance will start momentarily.